Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome ulit sa ating social media personalized, Salmo at Salita sa ating Ebanghelyo ngayong Miyerkules. Si Kristo ay nagbibigay sa atin ng babala. Sabi niya, take care not to perform righteousness deeds in order to that people may see them. Otherwise, you will have no recompense from your heavenly Father. At pinanggit niya kung ikaw ay nagbigay ng tulong, alms, no, almsgiving, kay nagdasal, no, ano man ang mga ginawa mo, ito ay gawin mo hindi upang palakpakan, purihin ng tao, kundi gawin mo ito sa tago. Ibig sabihin, gawin mo ito para sa Diyos lamang, sa kapurihan ng Panginoon, at wala nang ibang dahilan. Kaya napakahalaga na lagi nating isa-puso at isa-isip itong mga babala ng ating Panginoon patungkol sa pagiging matuwid. Ang pagiging matuwid, hindi yung basihan, sukatan na ikay nakikita sa mga mabubuti mong ginagawa, kundi ang tunay na basihan o sukatan na pagiging isang matuwid kung ang lahat ng mga ginagawa mo ay hindi paghahanap ng compliments, ng kapurihan mula sa mga tao, kundi ang paggawa ng kabutihan na nagagaling sa puso, at kung saan yung paggawa ng kabutihan rin ay walang ibang hinahangad kundi ang mag-ali lamang ng kapurihan sa Panginoon. Ito yung napakahalagang paalala ni Kristo sa buhay natin, sabagat minsan bilang isang Kristiyano, hindi natin minsan namamalayan na ang lahat ng mga ginagawa ng kabutihan ay minsan roon yung paghanap na tayo ay acknowledge, no? Yung acknowledgement, yung praises, no? Ano man yung mga maaring reward ng lahat ng ating mga ginagawang mabuti, kundi sabi ni Kristo, gawin natin ang lahat para lamang sa Diyos, para sa kapurihan ng Diyos. Kung ikaw may pinuri, pinalakpakan, yun ay discount lamang. Subalit hindi yun yung maging intention, yung maging goal natin kung bakit tayo gumagawa ng mabuti. Sapagkat nga tayo ay mabuti, at sapat nga naranasan natin kung gaano kabuti ang Diyos, kaya tayo ay gumagawa ng mabuti.